dito nga ito. So, what's up mga bossing? So, heto nga at meron tayong bad news dito sa ating mga pay-dirt dahil habang nagpapakain nga tayo dito sa ating mga isda ay napansin nga natin itong ating pay-dirt dito. Ayan. Kung makikita nyo mga boss ay heto na yung isa sa matatandang pay-dirt natin. So, dito nga nagmula yung lahat ng mga pay-dirt natin na na-produce natin. So, ito na nga yung pinakatatay nila. Ayan. So, na maalam na nga itong ating pay-dirt. So, sayang naman pero ganyan talaga ang buhay ng ating mga isda. So, tignan nyo naman mga boss. Pasilip ko na rin yung mga na-produce nilang niyang mga fry. So, heto na yung mga pay-dirt na papalit dito sa ating matandang pay-dirt. So, salamat na lang sa kanya dahil binayaan tayo ng maraming mga fry. So, sila na ang magpapatuloy ng lahi nila. Ayan. So, sobrang dami nitong pay-dirt. So, meron pa tayong mga fry nito. Ayan. Yung ibang fry na pay-dirt ay nandito naman kasama ng mga mollies. So, sama ko na rin siguro sa update dito yung ating mga nabiling mga plants. Ayan. So, medyo madami na nga yung mga plants na nabili natin. So, unahin ko na ito. Ayan. So, itong isang mahaba. So, siguro sa susunod na video ay alamin na lang natin kung ano ba yung mga pangalan nitong mga plants. So, medyo nakaka-recover na rin ito mga boss. Ayan. At malulusog na nga. Ito lang yung hindi ko pa sure na mabubuhay dito sa ating mga halaman, pero sa tingin ko ay nagkakaroon na siya ng mga bagong tubong dahon. Ayan mga boss. Yan. So, rini-recover ko pa ito para pag nilagay natin sa ating planted tank ay sure nang mabubuhay. So, yan. So, napakaganda nga nito mga bossing kapag naitanim na nga natin ito sa ating mga planted tank. So, dito naman mga boss sa kabila ay yung ating red kabomba mga bossing. Yan. Ito yung green kabomba at red kabomba. So, siguro kita naman yung pagkakaiba lalo na sa kanilang dahon at stem. Yan. Yung stem ng red ay mas makulay nga kumpara dito sa ating green kabomba. So, itong mga kabomba nga ang gustong-gusto ko nga padamihin lalo na kapag nasa top view dahil sobrang cute nga nitong tignan. So, marami pa akong mga plants na gustong ma-acquired o makuha para maparami natin dito. So, ito naman yung iba pang nakuha natin nung last na pagpasursugan natin. So, maganda din to mga bossing. Ayan. So, nasa 3 pieces din ito. At ito na rin yung mga moss. So, inalis ko nga yung mga hornwort natin dito at pinalitan natin ng hornwort. Para kapag naisipan natin na design ng parang puno na maganda nga na gawing pang planted tank ay pwede tayong mag-harvest dito. So, sakto nga ang area natin dito dahil medyo naarawan niya ng bahagya itong area natin. So, dito lang sa taas yung medyo babad kaya nag-green water nga yung mga tank natin dito. Pero siguro susunod ay gagawan nga natin ito ng paraan. So, yun lang siguro ang update natin dito. Tapos
Ilibing ko na lang siguro itong ating pea dirt dahil napakadami rin yung pinidus nitong mga fry. So dito na lang natin nilagay sa may garden. Yan. So yung angel fish natin ay dito ko rin yun banda inilibing. So dito naman yung ating pea dirt. So thank you na lang sa ating breeder na pea dirt dahil napakarami niyang produce na mga fry para sa atin. So ganun talaga mga boss, ang importante ay merong papalit at makapagpaparami pa rin tayo. So yun lang mga bossing, at kung nagustuhan mo itong ating video, ipag-follow na lang ating Facebook page, like, comment and share na lang sa baba. Happy fish keeping, peace.